Mga idol, ingat. Kasama natin si kaibigan. May bagong impormasyon ngayon ang ating kaibigan patungkol sa malakas na lindol. Dahil sa nakita nilang 4 na bisis sunod-sunod po ang paggalaw, ina-update po nila tayo para malabanan po natin ang kapahamakan. Mga idol, nasa inyo na lang kung maniniwala kayo. Kasama natin si Linyo para malaman po ninyo kung ano man po ang nakikita nila na mangyayari. Ito na ba ang malakas na lindol? Hindi pa natin alam mga idol kung saan ito tatama, pero ito nga sunod-sunod na paggalaw sa ilalim, hindi ito maganda. Inihatid na ng kalikasan ang sign para maipaabot sa atin ng ating kaibigan. Inihatid na ng kalikasan sa ating kaibigan para paghandaan po natin ito. Sabi natin kaibigan, kapag may nangyaring malakas na lindol sa ibang bansa, hindi pwedeng walang tatapat. Ngayon, ang Japan po ang tumapat. Hindi natin alam sa Pilipinas. Alam po niyo, Japan, malapit-lapit lang tayo kasi ang mga ilalim ng lupa, nag-trigger ang mga fault line ngayon. Nababahala si kaibigan dahil doon sa Sarangani, nagpapatuloy ang pagyanig. 5.3 magnitude. Kaya si kaibigan nagpaalala. Kayo na lang mga idol, kung paniwalaan po ninyo ito, wala kaming magawa. Wala kaming magawa. Grabe po ang pagkabahala ng ating kaibigan. Takot sila kaibigan mga idol sa sign na to. Natakot si kaibigan baka umatake itong lindol sa gabi. Kaya nais po ng ating kaibigan na maghanda tayong lahat ng flashlight, mga misa na matitibay. Kung sakali man maalimpungatan tagikan sa tulog, hindi tayo makapaghanda, at least mayroon tayong masisilungan. Yun po ang panglaban mga idol para hindi tayo mapahamak. Marami po ang pamamaraan. Kung gusto ninyo matulog sa mga kubo, baka may kubo kayo dyan sa malapit sa bahay nyo, at least naman kahit yumanig man, hindi tayo matatabunan ng kongkritong bahay. Sign na ito lang mga idol na dapat na tayong maghanda. Sign na ito na yung nakasulat sa Bible, no? Mayroon pong mapakinggan natin na binabasa po ng mga bumabasa po kapag tayo ay nagsasamba, na yung mga kabundukan, yung matataas ay papatagin. Tama ka. Ayaw po natin sa pamamagitan po ng lindol na to, napatagin po ang mga kabundukan. Nababahala si kaibigan mga idol sa impormasyon ngayon. Talagang palapit na lang palapit ang malakas na dabiguan. Ang dabiguan ngayon ang pinag-uusapan. Kung tumama yung dabiguan sa Luzon, imagine mo na kapag gabi aabot pa ng 100,000 katao. Ang iba hindi pa makukuha sa hirap ng rescue. Ito po ang tandaan natin. Kawawa po ang syudad kapag yun po ang tinamaan, kapag yung fault line na yan ay bumigay dyan, na doon po dadaan. Kaya tandaan natin itong babala mga idol. Itong mga sign na to na nangyayari, hindi na ito maganda para sa kaligtasan natin. Tandaan po ninyo mga idol, sobrang napaka-delikado na po ang mga nangyayari dito sa ating mundo. Magbago na tayo mga idol. Salamat kaibigan. Huwag daw tayong magpanik lang mga idol dahil si kaibigan magpapatuloy po ang kanyang pagsubaybay ngayon sa karagatan at sa ilalim ng lupa. Kumpirmado ng ating kaibigan mga idol na isa ngayon ang Mindanao sa banta ng pinakamalakas na lindol. Talaga kaibigan, ito po talaga ang kinumpirma ninyong nakikita. Paano na lang, okay lang siguro kung araw, dahil kung araw marami pang makakaligtas yan, makakalabas pa.
Yun po, ang problema itiit sa gabi. Hindi natin alam yan. Kaya lagi kami nagpaalala kung ano man po ang mga bagay na dapat po nating gawin na tayo ay mailayo sa kapahamakan. Kawawa daw ang tao dahil napakaraming masasagupa. Mga idol, kayo na bahala humusga kung naniniwala kayo sa mga nagpaabot sa inyo. Kung sino man ang makapanood, huwag kayong mahiyang magpaabot. Ipaabot po nyo, i-share ninyo itong video na kailangan po ng mga kababayan nating mga Pilipino na maghanda ngayon sa banta ng pinakamalakas na lindol. Dahil sunod-sunod po ngayon ang aftershock, sunod-sunod po ngayon ang pagyanig po dito sa Mindanao. Doon sa Sarangani, 5.3 magnitude. Doon sa Pangasinan, nagkaroon din. Kaya ang bagyo mga idol, isa po yan sa nakita ngayon ng ating kaibigan na pinakadelikado sa lindol dahil po kapag magkaroon ng 7.9 magnitude po dyan, katulad po doon sa Sarangani, maraming matatabon na bahay dyan at marami po mapipinsala. Alam po natin ang sitwasyon sa kanilang tinitirikan po ng kanilang bahay. Mga bangin, oo, mga bangin. Kaya tandaan ninyo taga Bagyo, pinangalanan kayo, isa kayo dito sa binabantayan ngayon ng ating kaibigan. Kaya nagbigay po kami ng paalala, mag-ingat. Mga idol, nakita ng ating kaibigan ngayon, part ng Luzon ang nasa critical na kalagayan sa lindol. Part ng Luzon, tandaan ninyo yan. Tama ka. Hindi po kami nananakot. Sa amin maligtas kayo na hindi masayang ang pinaghirapan niyo para sa inyong anak. Mga idol, hanggang dito na lang muna. Salamat po sa inyo.